May magandang balita ngayong Hunyon na hindi dapat palampasin ng kahit sinong pensyon. Totoo ito. Hindi chismis, hindi haka-haka, at lalong hindi pa. Ang pangalawang transe ng 1,000, dagdag benefits para sa mga pensyon, ay inaasahang ilalabas na ng Social Security System. Pero ang tanong na dapat mong itanong ngayon ay ito. Sigurado ka bang kasama ka sa makakatanggap nito? Marami ang naguguluhan at hindi natin sila masisisi. Kaliwat kanan ng mga posts sa social media, mga video na puro headline, lang pero kulang sa detalye. Kaya ngayon sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang buong katotohanan mula sa opisyal na anunsyo ng siya hanggang sa proseso ng pag-verify kung ikaw ay kabilang sa mga makakatanggap ng dagdag NAB ngayong buwan. Kung ikaw ay pensyonado na at tumatanggap ng regular na buwan ng pensyon mula sa SS, baka iniisip mong automatic ka na sa listahan. Pero hindi po gan kasimple. Ayon sa pinakahuling pahayag mula sa loob mismo ng IT, may mga specific na criteria na kailangang ma-meet para makasama sa payout ng second tranche. May mga pensioner na nabigyan na nung first tranche, pero may mga iba na ngayon palang makakatanggap at may ilan pa rin na hindi pa sigurado kung eligible sila. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga na maging updated ka sa eksaktong proseso at guidelines. Dahil sa totoo lang, kung hihintayin mo lang ito ng hindi nagche-check, posibleng hindi ka mapasama at malagpasan ka ng benepisyong nararapat naman para sa'yo. Kaya sa video na ito, talakayin natin ang lahat. Sino ang qualified? Paano i-check kung kasali ka? Anong petsa ito ibibigay? At ano ang dapat mong gawin kung sakaling wala ang pangalan mo sa listahan? Huwag mong hayaang malagpasan ka ng 1,000 na malaking tulong, lalo na sa panahon ngayon na bawat sentimo ay mahalaga. Ngayon siguro ang unang tanong na pumapasok sa isipan mo ay paano ko malalaman kung kasama ako sa second tier ng isang at tama ka iyan ang tanong na gustong masagot ng bawat pensioner sa buong bansa. Marami sa ating mga lolo't lola, pati na rin mga retirees na umaasa, sa buwan ng pensyon ay naghihintay na ng kumpirmadong balita. Kasi naman sa mahal ng bilihin ngayon mula sa bigas, gamot, pamasahe, pati na kuryente, napakalaking bagay ng isang leave. Hindi ito maliit na halaga para sa isang pensyonado na pinagkakasya lang natatanggap kada buwan. Kaya't ang dagdag na ito, gaano man kaliit tingnan ng iba ay malaking kagaanan sa bulsa ng mga senior citizens. Ngunit ito ang katotohanan. Hindi po lahat ng pensyado ay agad-agad makakatanggap ng second tranche. Ayon sa pinakahuling update mula sa loob mismo ng Social Security System, ang pamimigay ng 1,000 ay bahagi ng standard implementation ng pension increase na inaprubahan noon pang 2,1. Kung matatandaan mo, noon ay napag-usapan na ng SSE ang 2 tranches system ng pension hike. Yung unang bahagi ay naibigay na noon at itong second tranche ang siyang pinakahihintay ng lahat. Kaya ngayong sinasabi ng IT na darating na ito sa Honyo, natural lang na marami ang na-excite. Pero kasabay niyan maraming tanong ang lumilitaw. Bakit ngayon lang? Bakit hindi ako kasama sa una? Kailangan ba mag-apply? Automatic ba ito o may kailangan pa akong gawin? Huwag kang mag-alala dahil lahat ng tanong na iyan ay sasagutin natin dito. Unahin muna natin ang background kung bakit na-delay ang second tranche. Ayon sa test, ang implementasyon ng kabuuang 2,000 increase sa monthly pension ay nahati sa dalawang bahagi para mapanatili ang financial sustainability ng pondo. Ibig sabihin, hindi kayang ibigay ng sabay-sabay ang buong 2,000 noon dahil maaaring maubos ang pondo sa loob ng ilang taon. Kaya't ginawang phased ang release, muna at pagkatapos ay ang ikalawang ay ibibigay sa oras na maisapat ng pondo at clearance mula sa pamahalaan. Ngayong 2 at 25 sa wakas ay sinabi na ng ISIS na may go signal na para ipamahagi ang second tranche. Pero ito ang twist. Kailangan mong alamin kung ikaw ba ay eligible sa kasalukuyang guidelines. Kung ikaw ay nakatanggap ng unang tranche noon, malaki ang makasama ka rin sa second tranche. Pero hindi ito otomatiko para sa lahat. Kailangan pa rin i-verify kung ang iyong account ay updated, kung ikaw ay aktibong pensyonado pa rin at kung wala kang outstanding issues sa iyong record. Halimbawa, may mga kaso na ang pensyado ay hindi naaktuhan ng IS dahil sa kakulangan ng updated contact details o may kulang sa documentary requirements. Kaya ang unang dapat mong gawin ngayon ay simple lang. Tiyakin na updated ang iyong contact information at account details sa ITHI portal o sa pinakamalapit na branch. Marami ring nagtatanong kung kailangan bang mag-submit ng kahit anong form sa kasalukuyan.
Ayon sa pahayag ng wala nang kailangang isubmit na karagdagang dokumento kung ikaw ay nasa listahan na ng regular pensioners. Subalit kung ikaw ay may natanggap na abiso o mensahe mula sa SS na kailangang i-update ang iyong impormasyon, mas mabuting sundin ito kaagad. Kasi minsan, ang mga simpleng kulang sa data tulad ng maling bank account, number o kulang na birthday sa record ay nagiging dahilan para maantala o hindi makuha ng isang pensyado ang benepisyo. Bukod pa diyan, gusto ko ring idiin na dapat nating bantayan ang opisyal na anunsyo ng ISIS sa kanilang verified Facebook page at website. Bakit? Kasi sa panahon ngayon, napakaraming fake news at misleading na impormasyon na kumakalat online. May mga YouTube videos at social media posts na umaaktong news pero wala namang basehan o pinanggalingang dokumento. Dito nagkakaproblema ang maraming pensyado. Akala nila kasama sila. Yun pala ang pinanood nilang video ay gawa-gawa lang para lang magkaroon ng views. Kaya naman, sa channel na ito, sinisiguro naming lahat ng ibinabahagi ay base sa tunay na memo, opisyal na pahayag o mismong dokumento mula sa SEFT o gobyerno. Ngayon, pag-usapan naman natin ang inaasahang petsa ng paglabas ng second tranche. Ayon sa insider update na natanggap ng media, target ng ISIS na mailabas ang benepisyo bago matapos ang buwan ng Hunyo, maaring hindi sabay-sabay ang payout at maaring unahin muna ang mga pensyado na may direct bank deposit. Kung ikaw ay tumatanggap ng pensyon sa pamamagitan ng Umidatom o Enrove sa PesoNet Bank partner ng IS, mas mabilis ang proseso ng pag-credit ng PH sa iyong account. Pero kung ikaw ay sa remittance centers pa rin kumukuha, maaaring bahagyang madelay ng ilang araw ang release. Kaya't kung may option ka na magpa-enroll sa bank deposit, ngayon na ang tamang panahon para gawin ito. Hindi rin natin pwedeng kalimutan ang mga pensyado na nasa probinsya o malalayong lugar. May ilang pensioners na umaasa sa manual, claim o pick-up kaya importante ring maging alerto sa mga anunsyo mula sa inyong local office. Huwag mahiyang magtanong o mag-follow up. Kung may access ka sa internet o may anak o apo na may cellphone, ipakiusap mong i-check nila ang iyong account at tingnan kung may advisory ukol sa second tranche. At ito pa, para sa mga nagsasabi na parang tagal naman, tandaan natin na ang proseso sa gobyerno ay hindi laging mabilis. Pero ngayong may kumpirmasyon na mula sa mismong ISIS na inaasahang ibibigay na ito ngayong Hunyo, ito na ang pagkakataon para maging maaga. Hindi sapat na maghintay lang. Kailangan nating maging aktibo, maging alerto at siguraduhin maayos ang lahat ng impormasyon natin sa kanilang sistema. Huwag mo ring kakalimutang ipaalam ito sa mga kapwa mo pensyonado lalo na sa mga hindi tech-savvy o walang access sa online info. Maging tulay ka ng impormasyon sa kanila. Dahil tandaan kapag ikaw ay may tamang impormasyon, hindi ka madaling maloko at mas malaki ang mong makuha ang mga benepisyong para sa'yo. Ngayon, malinaw na kung paano mo malalaman kung ikaw ay kasali at ano ang mga dapat gawin. Ang huling paalala ko ay ito. Huwag hayaang malagpasan ka ng 1,000 na nararapat para sa'yo. Hindi lang ito dagdag na pera. Isa itong simbolo ng pagkilala sa iyong mga tao ng paghihirap, pagtatrabaho at pagseserbisyo sa bayan, karapatan mong malaman ang totoo. Karapatan mong matanggap ito at tungkulin mong alamin kung paano ito makukuha. Kaya't matapos mong panoorin ang video na ito, siguraduhing i-check ang iyong iAccount, i-update ang mga impormasyon kung kinakailangan at ipasa ang kaalaman sa mga kapwa mo seniors. Dahil sa panahong maraming scam, fake news at pangaong hindi natutupad, ang tunay na impormasyon ay parang gino. Mahirap hanapin pero napakahalaga.